Praise God. Siya po say, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito ay ating nais kong ating tungayan ang isang scripture sa oras na ito. Ito ay may kinalaman sa Book of Psalms or sa Book of Psalms, chapter 33, verse 11. Sabi rito sa verse 11 ng chapter 33 ng Book of Psalms, "The counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations." Panginoon, magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen? Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Praise God, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin. At pagbati po sa pangalan ng ating Panginoon. Now, sa oras na ito ay nais kong mag-share sa inyo ng isang kaisipan. At ito ay may kinalaman sa, tingnan natin yung verse na ito. At dahilan dito ay binigyan ng pansin about the plan, the purpose and the plan. So yung verse 11 ng chapter 33 ay binigyan natin ng pansin. Ang verse na ito ay nagsabing, the counsel of the Lord. The counsel of the Lord. Dito pala. The counsel of the Lord stands forever. The plans, yun ay sa the plans and the plans of His heart from generation to generation. Gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, about the plan and purpose. The plan and purpose of God. Well, ang bagay na ito ay minsan minsan ang ilan ay hindi lubos na naintindihan. Inyong maalala, mga kapatid, sa Book of Isaiah, chapter 55. Ang ating Panginoon ay kanyang pinakita yung isang pangungusap. Kung titingnan natin ang Psalm, or rather, Isaiah chapter 55, verse 8 and verse 9. Pinakita doon, "For my thoughts are not your thoughts. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways." Kung niyo pansinin, mga kapatid, yung pinapakita diyan sa bahaging ito, pinakita yung dalawang salita na ginamit, the thoughts and the ways. The thoughts and the ways. Ito rin ay mai-equate natin o maipapakita natin sa tinatawag na plans and purpose. Yung thoughts is the purpose or the counsel, samantalang yung ways ito yung tinatawag na plans. Yun yung tinatawag na paraan, yung kaparaanan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So makikita natin na mahalaga na makita at ang biyaya ng Panginoon ay pinahintulutan niya na sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay makita natin at maintindihan natin yung plans and purpose ng Diyos. Yung plans and purpose ng Diyos, kung ating bibigyan ko kayo ng ang ilang mga bagay na magiging malinaw sa atin, magdadala ng malinaw sa atin, para maintindihan natin yung purpose and plan, the plan and purpose, or mas madaling sabihin yung salitang plan and purpose, pero ang mas magandang arrangement nito is the purpose and the plan. The purpose, kung ating bibigyan ng pansin ang salitang ang purpose, ay ang sinasagot nitong tanong ay yung tanong na why. Pag sinabing purpose, ay ito yung
it is the why or the underlying reason or meaning or mission for your action. Ibig sabihin, yung purpose ay ito yung rason o ito yung dahilan na bakit ginagawa. So yung bakit ginagawa ang isang bagay, yung purpose is the reason. Naalala ninyo ang sabi ng ating Panginoon nang siya ay nakatayo siya sa harapan ni Poncio Pilato. Kanyang pinakita, sabi niya, wika ni Pilato, alam mo ba na kaya kitang ipapatay at kaya kitang palayain? Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi mo magagawa yan kung hindi ipapahintulot ng aking Ama na nasa langit. At sabi niya, sa ganitong dahilan, bakit ako narito sa ibabaw ng sanlibutan? So the reason, yung purpose, ay ito yung sumasagot ng reason o sumasagot ng tanong na why. So, may kita natin na kahit man sa buhay ng bawat isa sa atin, ang Diyos ay merong purpose. At yun yung dahilan bakit ka narito. Diba? Why are you here? Bakit tayo narito? So yung purpose is the why, the underlying reason or meaning or mission for your actions. Ito yung underlying reason. Ito yung kumbaga pa, ito yung nakapaloob na dahilan bakit ka narito sa ibabaw ng sanlibutan. Yung purpose is the underlying reason or meaning or mission for your action, while the plan, tingnan yung salita namang, while the plan is the how. The how or papaano. Ito yung while plan is the how, the specific step-by-step strategy and actions taken to achieve a goal. Diba? Para may isa katuparan yung purpose o yung goal na yun, doon kinakailangan yung tinatawag na plan. Yung plan is the specific, yun yung tinatawag na specific step by step. Now, pag sinabing, for example, pag gusto natin pumunta sa isang lugar, ay gusto mong pumunta, for example, pupunta ka sa Baclaran. Gusto mong pumunta sa Baclaran, pero yun yung iyong purpose. Pero yung paraan paano ka makakapunta ron, ay yun yung tinatawag na kung ikaw ay magkukommute, ay pupunta ka sa mga istasyon at doon ka sakay ka ng mga biyaheng papunta sa Baclaran. So ibig sabihin, yun yung ang plan is the step by step, specific step by step na gagawin mo para ma-reach mo yung tinatawag na iyong purpose. So ganun ang bagay na makikita natin. So purpose is the why, the underlying reason or meaning or mission for your action, while a plan is the how, the specific step-by-step strategy and actions taken to achieve a goal that serves that purpose. So para ma-serve yung purpose, para magawa yung purpose, para magawa yung tinatawag na goal na ito, ang kinakailangan ay specific na plan. So ganun ang sabing pinapakita rito. So the purpose, pag sinabing purpose, ay ito yung sabihin natin parang nagiging direksyon ng buhay ng isang tao.
Purpose gives direction and significance. Whereas a plan is the tactical homework or yung paraan paano gawin, a set of concrete steps. Yung plano ay a set of concrete steps to get from here to there. So I hope na nakukuha nyo yung, pag pinag-usapan ng purpose, ang purpose ay gamitin natin yung salitang napaka-broad nito, napakalawak nito. Pero yung plano ang magiging dahilan para maging malinaw na yung goal or purpose ay ma-achieve. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. So, kung wala ang plano, mahirap ang purpose ay maisakatuparan. So that's the reason merong pinapakita sa banal na kasulatan, ang Diyos ay meron siyang purpose. At yung purpose na ito ay walang alam ang sino man, pero ito ay nasa kaisipan ng Diyos. Nasa kaisipan ng Diyos ang layuning ito at ang kanyang dumating lang ng takdang panahon na yung kanyang plano ay na-unveil. Diba? For example, ang kaligtasan ng bawat ng tao ay ito ay masabi natin isang uri ng hiwaga. Paano ang tao ay maliligtas. Ngunit along the way, ang banal na kasulatan ay nagsabi na when the fullness of time has come. When the fullness of time has come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. So, alam niyo, para lubos niyo nating maintindihan ang kaisipang ito about the plan and purpose of God, or the purpose and plan. Purpose is the thought, the plan is the way. Ito yung tinatawag na paraan paano ma-achieve yung purpose na ito. Well, kung ipapakita natin ang isang halimbawa sa isang karakter, at ito ay sa buhay ni Joseph. At alam natin si Joseph, sabi ng banal na kasulatan, nang siya ay ma-reach niya ang age na 17, according to the book of Genesis chapter 30, tingnan natin sa dito sa Genesis chapter 37. Sa Genesis chapter 37, makikita natin nang si Joseph ay lumaki na at the age of 17 years old. Nang ma-reach niya yung 17 years old, ang Diyos ay nagpakita sa kanya ng panaginip. Nagpakita sa kanya ng panaginip. Ano yung panaginip niya? Ang unang panaginip na kanyang napanaginipan ay silang lahat na magkakapatid, 12, ay umaani sila ng trigo at meron silang mga sariling bigkis. At yung bigkis na yon ay tumayo. Lahat, yung kanilang bigkis ay tumayo at ang nakapansin-pansin kay Joseph na nakita niya doon sa dream niya, yung 11 mga bigkis ng trigo, lahat ay yumukod sa kanya. Lumukod sa kanyang trigo. Kaya nagalit yung mga kapatid niya. Sabi niya, huwag mo sabihin na ikaw ay magro-rule sa amin. Huwag mo sabihin na ikaw ay mamumuno sa amin. At pagkatapos ng dream na yon, ilang araw marahil lang nakalipas, then nagkaroon na naman siya ng panaginip. At yung panaginip na ito ay mas matindi. Nakita niya yung mga bituin, yung araw, yung buwan, ay yumukod sa kanya. Doon lalong nagalit yung kanyang mga kapatid sa kanya doon sa ganitong bagay. Not knowing, mga kapatid, na
alam natin na ang Diyos ay unti-unting ina-unveil kay Joseph yung kanyang purpose sa kanyang buhay. Di ba naintindihan niyo mga kapatid? Ina-unveil ng Diyos ang purpose niya kay Joseph. Ang purpose ng Diyos kay Joseph ay, alam natin, gawin siyang isang mataas ang kanyang posisyon, at dumating ang panahon, ang kanyang mga kapatid ay magsisikod lahat sa kanya. Pero, paano mangyayari yung bagay nito? Diba? Paano mangyayari? Paano ang purpose ng Diyos na ito ay magaganap? So, blanco si Joseph, wala siyang alam, akala niya lang ito ay is just only a dream na kanyang napanaginipan. At ang isa pa sa suliranin dito, yung dream na ito ay naging daan para siya ay kainisan, kapuutan, at kagalitan ng kanyang mga kapatid. At kainggitan. At besides that, sabi ng Banal na Kasulatan, siya ay pinaka-paboritong anak sa lahat ng mga magkakapatid. At ang ginawa pa ni Jacob na kanyang ama ay pinagtahi siya ng isang coat na maraming kulay, iba't ibang klase ng kulay. At nakita nila na kung paano ang ganitong kaisipan o ang ganitong pagtatangi ng kanilang ama kay Joseph ay lalong bunsod sa kanila para sila ay mainis kay Joseph. But you know mga kapatid, alam niyo ba na sa plano ng Diyos para maisakatuparan yung purpose niya ay ito na ngayon yung tinatawag na plano. Yung plano niya, yung plano ng Diyos, makikita na natin, hindi na ito lihim sa atin. So ginagamit ko ito para maintindihan natin yung tinatawag na purpose and plan. Ang purpose ng Diyos ay dalhin si Joseph sa isang mataas na posisyon na anupat ang kanyang mga kapatid ay yuyukod sa kanya, at hindi lamang kanyang buong mga kapatid, kundi ang buong bansa ay yuyukod sa kanya. Diba? Ang buong bansa ay yuyukod sa kanya. But how it will happen? Paano ito mangyayari? Then, ang Diyos ay nagpasimulang gagawin niya yung plano, paano isasakatuparan yung purpose na ito. Ang number one na pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang plano ay magalit, mainis yung kanyang mga kapatid sa kanya. Nakukuha niyo yung punto. Una, yung inis na ito, yung galit na ito ay na bumangon sa mga puso ng kanyang mga kapatid. Sabi, ito na naman yung mapanaginipin, ito na naman yung dreamer. At isang araw ay inutusan ni Jacob si Joseph. At sabi niya kay Joseph, puntahan mo nga yung mga kapatid mo, sila ay nag-aalaga ng tupa. At sabi niya, alamin mo kung kumusta na sila, anong kanilang kinagawa. At si Joseph ay sumunod, the age of 17, yan ang account ng Bible. At nang kanyang puntahan ng kanyang mga kapatid, hindi niya nakita doon sa pinakalugar na pinagpapastulan nila, nakita siya ng isang tao na alam nila na naghahanap si Joseph. At sabi niya, sinong hinahanap mo? Hinahanap ko yung mga kapatid ko. Sabi niya, narinig ko na sila ay ng Dothan. So, ang ginawa ni Joseph ay nagpunta siya sa isang lugar ng Dothan. At pagdating doon sa di kalayuan, nakita siya ng kanyang mga kapatid at sabi niya, naririto na naman yung dreamer. Pero sabi niya, gawin natin, patayin natin siya. At tingnan natin kung paano mangyayari pa yung panaginip niya. Paano ba mapupulfill yung kanyang panaginip? Pero merong isa sa kanyang kapatid na nagprotekta sa kanya, ito'y si Reuben. Si Reuben ay, sabi niya, wag nating siyang saktan. Wag nating ibuhos ang kanyang dugo, siya pa rin ay ating kapatid. So nagplano sila, ang kanilang ginawa ay kinuha yung coat of many colors, nilagay siya doon sa
isang balon na walang tubig, ngunit sabi niya, wag natin siyang patayin. Sabi niya, ibenta na lamang natin siya. Look at the plan, how the Lord executed the plan. Diba? Paano in-execute ng Diyos ang kanyang plano? Pero paano in-execute ng Diyos ang plano ay masakit. Diba? Mapait para kay Joseph. Kinagalitan siya ng kanyang mga kapatid at siya ay iniahon at habang dumadaan ang mga Ismailites na papuntang Egypt, mga mangalakal, may daladalang mga balm, mga pabango at ilang mga bagay, ginawa nila, ibinenta nila si Joseph. Ibinenta nila si Joseph. At nang ibinenta nila si Joseph, then ito ang pinakamalungkot na kasaysayan sa kanyang buhay. Ang sarili niyang mga kapatid ay nagbenta sa kanya na naging daan para mailayo siya sa kanyang mga kamag-anak o mga, especially sa mahal niyang ama na umiibig sa kanya. At siya ay nakarating doon sa Egypt. So makikita natin mga kapatid, paano in-execute ng Diyos ang kanyang purpose ay masyadong mahiwaga. Diba? Paano isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang purpose? Pag isa sa katuparan niya ang kanyang purpose, meron siyang planong ginagawa. At anong sabi ng Isaiah na binasa natin kanina? Sabi niya, your ways, my ways, are higher than your ways. Yung ways na yun yung plan. Your thoughts are not my thoughts. My ways are not my ways. Your ways are not my ways. Mataas ang kanyang paraan na hindi ito mahirap maintindihan. At pagdating ng habang isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang purpose, o para maisakatuparan ng Diyos ang purpose kay Joseph, na siya ay yukuran at siya ay maging pinakamataas sa isang bansa at yukuran siya ng maraming mga tao, ay ito ngayon ang pag-execute ng Diyos. Nakarating siya sa lugar ng Egypt at siya ay ibinenta ng mga Ismailita sa isang lalaking si Potiphar na assistant din naman ni Paraon, isa sa opisyal ni Paraon. At doon natin makikita yung pag-execute ng Diyos papunta doon sa purpose. At ang pagdating niya roon ay naging isa siyang alipin, pero mga kapatid, ang pinakamagandang bagay sinabi ng verse na yon, ang Diyos ay na kay Joseph. God was with Joseph. Ang Diyos ay sumasama kay Joseph. At pagdating niya doon sa lugar doon, then ang Diyos ay nag-bless sa kanya. Lahat ng hinahawakan ng kanyang kamay ay pinagpapala. At si Potiphar, nakikita niya na paano nagiging magandang lahat ng kanyang pag-aari na pinibigay niya kay Joseph. At dumating ang panahon, ginawa niya si Joseph na katiwala ng lahat ng kanyang pag-aari. Ibinigay niya lahat, hindi niya na siya nakikialam, wala na siyang pakialam, pinaubayan niya lahat kay Joseph dahil nakita niya, dahilan kay Joseph, pinagpala ang kanyang kabuhayan. But, para lubos na maisakatuparan ng Diyos ang kanyang purpose, meron pang isang bagay na dapat mangyari. At ito ay ang asawa ni Potiphar na gusto siyang, malaki ang gusto sa kanya. At to cut the story short, nang hindi niya makumbinsi si Joseph, ay isang pagkakataon, kinukumbinsi niya na siya ay sipingan at ang ayaw ni Joseph, pumiglas siya, naiwan ang kanyang damit at gumawa ng drama ang asawa ni Potiphar. Sabi niya, ang isang Hebreo na dinala niyo rito ay gusto akong halayin, ngunit ako'y nakasigaw. At
Anong sumunod na nangyari? Humantong si Joseph sa bilangguan. Na nagtagal siya ng ilang taon doon sa lugar ng bilangguan sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Kinasuhan siya ng attempted rape at ang ganitong dinala siya doon sa bilangguan, tumagal siya ng ilang taon doon at yung habang siya ay naroon sa bilangguan, then ang Diyos pa rin ay kasama niya dahilan ang Diyos ay merong purpose sa kanya. At ito yung paraan ng Diyos, paano isa sa katuparan. Yun yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, magalit yung kanyang mga kapatid, ibenta siya sa mga Ismailites, makarating siya sa Egypt. So, imposible talaga na makarating siya, pero ito yung paraan, ito yung tinatawag na plano ng Diyos, paraan ng Diyos. At nang siya naroon na, he ends up in prison. Humantong siya sa isang kulungan. At alam niyo, pati yung kulungan na kanyang pinagkulungan ay destined din para sa kanya. Ang lalaking nakabilis sa kanya ay malapit kay Paraon. At dahilan si Potiphar ay opisyalis ni Paraon, then nang si Joseph ay ipinakulong naman siya doon mismo sa mga pinagkukulungan ng mga opisyal na naglilingkod kay Paraon. So lahat ng bagay ay destined. At dumating ang isang pagkakataon, alam natin, in-interpret niya ang panaginip ng dalawang butler and baker at lahat ay naisakatuparan ang kanilang panaginip. At sabi niya doon sa butler, pagdating mo kay Paraon, alalahanin mo ako. But, nakalimutan siya dahilan na overwhelmed siya sa kanyang kasiyahan nang nakabalik siya. At 2 taon pa ang nakalipas, sabi ng Book of Genesis. 2 taon pa ang nakalipas na naroon siya, na naroon sa loob ng bilangguan. Sino ang magsasabi? Sino ang mag-iisip na maisasakatuparan pa yung kanyang panaginip? Diba? Paano pa matutupad yung mga kapatid niya o mga uhay ng kapatid niya ay yuyukod sa kanya? It's impossible. So, lahat ng pag-asa ay wala na, imposible. Gaano kalayo ang Egypt at doon sa lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Hindi katulad ngayon, madali nang makapunta sa isang lugar, pero sa panahong yun ay napakahirap. Meron silang mga manlalakbay at araw, buwan, ang tinatagal bago sila makarating sa isang lugar. At habang naroon si Joseph sa isang madilim na kulungan, usually yung mga kulungan ay hindi katulad ng mga selda sa panahon ngayon. Usually ito yung mga cave or mga dungeon, mga hukay, mga kuweba na doon ibinibilanggo ang mga kriminal. Pero sa panahon na isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang purpose, ang huling dahilan para siya ay may sa katuparan ng Diyos ang kanyang purpose ay kinakailangan siyang ibilanggo. At doon sa bilangguan, doon nakilala ang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa kanya. At na makilala yung kaloob na ibinigay sa kanya, then natupad ang interpretation niya sa panaginip ng 2 butler and baker. At nang sila ay makabalik, ang butler ay nakabalik, ang baker ay hinang, at nang si Paraon ay magkaroon ng panaginip. Look at the connection, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga connection na lahat ng ito ay orchestrated ng plano ng Diyos. It is orchestrated by the plan of God. Ang
lugar, paano siya nakapunta, ang mga tao, kung paano siya, lahat ng ito ay isinaayos ng Panginoon. Ito yung detalyeng plano ng Diyos. Na masasabi natin na ganito yung tinatawag na plano ng Panginoon. At nang si Paraon naman ay magkaroon ng panaginip, isang panaginip o dalawang panaginip na magkasunod sa isang gabi na bumagabag sa kanya at nakakuha ng kanyang pansin at atensyon at kanyang kinuwento at sabi niya nagugulumihanan siya dito sa ganitong klaseng panaginip at di niya alam kung ano itong panaginip na ito. And then, yun naman yung pagkakataon, yung butler ay nagsabi, ngayon, naalala ko ang kasalanan ko sa isang Hebreo. Sabi niya, alam mo, mahal na hari, nang ako ay pinakulong mo, merong isang bilanggo doon na kasama ko, na nang kami ng baker ay nanaginip, ay ininterpret niya ang aming mga panaginip. At kung ano ang interpretation ng aming panaginip ay yun yung eksaktong nangyari sa amin. Ang baker ay inihang at ako ay nakabalik sa 3 araw. At sabi niya, ipatawag ang taong yan. Ipatawag ang taong yan. At nang si Joseph ay pinatawag, then makikita natin sa bahaging ito ng Book of Genesis. Dito sa chapter 41 is ang panaginip ni Pharaoh. Verse 1, sabi ng verse 1 ng chapter 41, now it happened that at the end of 2 full years, so 2 taon pa ang nakalipas. So mga kapatid, sa purpose ng Diyos, it takes time. Pag tayong hindi mo pwedeng madaliin ang purpose ng Diyos. Meron itong time, meron itong, anong sabi ng Book of Ecclesiastes, lahat ng mga bagay, in everything, there is a season. And there's a time for every, what? Purpose. In everything, there is a season and a time for every purpose. Ang purpose ng Diyos ay meron siyang quote-unquote, right time. At nang matapos ang 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he was standing by the Nile. So, alam na natin yung kanyang panaginip. At nang ikwento ng chief cupbearer, sabi rito ng verse 9, then the chief cupbearer spake to Pharaoh, saying, I would make mention today of my own offenses. Pharaoh was furious with his servants, and he put me in confinement in the house of the captain of the bodyguard, both me and the chief baker. We had a dream, and on the same night, he and I, each of us dreamed according to the interpretation of his own dream. Now a Hebrew youth was with us. There, a servant of the captain of the bodyguard. So makikita natin talaga yung eksaktong paggawa ng Panginoon na siya ay dinala sa lugar na ito. And we related them to him, and he interpreted our dreams for us. To each one, he interpreted according to his own dream, and just as he interpreted for us, so it happened, he restored me in my office, but he hanged him. At yun yung panahon na kanyang pinatawag si Joseph. At sabi rito sa verse 16, o verse 15, nang si Joseph ay humarap kay Pharaoh said to Joseph, I have a dream, but no one can interpret it. And I have heard it said about you
that when you hear a dream, you can interpret it. But Joseph then answered Pharaoh, saying, "It is not in me, but God will give Pharaoh a favorable answer." God will give Pharaoh. Well, naalala ko si Daniel. Sabi niya, ang iyong panaginip ay hindi kayang saysayin ng mga magician, ng mga wise men in Babylon, but there is a God in heaven. May Diyos sa sangkalangitan na kayang magsaysay ng iyong panaginip na nakalimutan. So si Pharaoh ay nilahad niya ang kanyang dream kay Joseph. And then verse 25, now Joseph said to Pharaoh, sabi diyan, now Joseph said to Pharaoh, Pharaoh's dream are one and the same. God has told to Pharaoh what he is about to do. Sabi niya, ang Diyos ay pinapakita, sinasabi kay Pharaoh, kay Paraon, kung ano ang gagawin ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid na ang purpose ng Diyos kay Joseph ay merong dahilan. There's always a reason for the purpose. Merong dahilan. Kaya nga, sinabi nga kanina, pinakita natin yung meaning ng salitang purpose. It answers the question why. It answers the question why. So God has told to Pharaoh what he is about to do. Ano yung gagawin ng Diyos? Ano yung gagawin ng Diyos? Sabi niya, pinakita niya interpretation. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good ears are 7 years. The dreams are one and the same. The 7 lean and ugly cows that came up after them are 7 years, and the 17 years scorched by the east wind will be 7 years of famine. Ano yung gagawin ng Diyos? Ang gagawin ng Diyos ay magkakaroon ng malawakang tagutom. Magkakaroon ng malawakang tagutom. Pero bago yung malawakang tagutom na 7 years, ay magkakaroon muna ng tinatawag na plenty. Magkakaroon muna ng panahon ng kasaganaan. Sabi niya, it is as I have spoken to Pharaoh, God has shown to Pharaoh what he is about to do. Pinapakita niya kay Paraon kung ano ang kanyang gagawin. Sabi niya, narito, merong 7 taon ng dakilang kasaganaan na darating sa lupain ng Ehipto. Yan ang sabi sa verse 29. At pagkatapos nito, ay merong 7 taon ng kagutom na darating at ang kasaganaan ay makakalimutan sa lupain ng Ehipto na anupat ang kagutom ay lalamunin niya ang lupain upang sabi niya, so the abundance, ang kasaganaan ay makakalimutan. Sabi niya, the abundance will be unknown in the land because of the subsequent, yung susunod na famine, for it will be very severe. Verse 32, now as for the repeating of the dream, bakit 2 beses, bakit inuulit-ulit? Sabi niya, dream to Pharaoh twice, it means that the matter is determined. Alam niyo yung salitang determined na yan, ay ito yung tinatawag na kanyang purpose. Kapag determined ay ito yung pinakahangganan, ito yung kinakailangang maganap. Walang makakapigil sa bagay na ito. It is determined. The matter is determined by God, and God will quickly sabi rito, and God will quickly bring it
about. Ito ay madaling isa sa katuparan ng Diyos. So mga kapatid, ang purpose ng Diyos, bakit si Joseph ay itataas, ay hindi lamang para lamang siya itaas, kundi, alam niyo ba, dahilan magkakaroon ng malakihang kagutom, ay ang purpose ng Diyos sa panahon ng kagutom na ito ay ma-preserve pati ang mga anak ni Israel. Or rather, ang mga anak ni Abraham, I should say. Upang sila ay ma-preserve sa panahong ito. Dahilan kung walang ganitong karunungan, ay magsasuffer ang lahat ng tinatawag na kagutom. Kung walang wisdom na iti-take over at papangasiwaan ang 7 taon ng kasaganaan, at kapag hindi sila naghanda, iniisip lamang nila na yung kasaganaang ito ay normal lamang at magpapatuloy. Well, mga kapatid, ito rin ay napakagandang bagay na tinuturo kahit man sa mga anak ng Diyos, na kapag ikaw ay pinagpapala, huwag kang maging kampante, dapat kang magtanim, dapat kang mag-impok sa ilang mga bagay. At now, pinapakita rito, so, pagkatapos ng interpretation ni Joseph, ay pinakita niya rin naman paano ang dapat gawin. Sabi niya, dapat si Pharaoh, sabi niya, si Paraon ay maghanap ng isang matalinong tao, lalaki, at ilagay niya sa pamumuno sa buong lupain ng Ehipto. Bayaan si Paraon ay gumawa, take action, sabi rito, at mag-appoint siya ng mga mamamahala na magiging in charge sa buong lupain upang bilangin o kunin. Let him exact fifth of the produce of the land. Kunin ang, pag sinabing fifth ay 20% ng bawat ani, bawat pag-aani doon sa loob ng 7 years ng kasaganaan. Every single harvest ay dapat mag-reserve sila o mag-save sila ng 20% nito o the fifth part ng kanilang ani, bawat ani, at dalhin nila sa kanilang ilagay sa isang storehouse. Then let them gather all the food of these good years that are coming and store up the grain for food in the cities under Pharaoh's authority, and let them guard it. Let the food become as a reserve for the land for the 7 years of famine which will occur in the land of Egypt, so that the land will not perish during the famine. Now the proposal seems good to Pharaoh and to all his servants. At sinabi ni Paraon, wala kaming makitang lalaki, marunong at maalam, kundi ikaw. Kaya sabi niya, bayaang pamunuan mo, pangasiwaan mo ang buong lupain. At ito na ang nangyari, itinaas si Joseph sa pangalawa kay Paraon. He is second to the king. Siya ay pangalawa doon sa hari. At inilibot si Joseph, at ang bawat dinadaanan niya ay yumuyukod sa kanya. Now it is the fulfillment of the purpose of God. Ngunit, ang pinaka-mahalaga sa bahaging ito ay nang makita niya mismo ang kanyang mga kapatid na dumating. Now, mga kapatid, di ko na ikukwento pa ang maraming bagay. Ngunit, gusto kong puntahan natin. Dahilan dito, maintindihan natin ang plan and purpose, or purpose and plan. Ang purpose ng Diyos ay dalhin si Joseph doon, itaas si Joseph, gawing siya na
bigyan siya ng mataas na posisyon. For what? Ano ba talaga yung purpose na yun? Ay upang siya ay makapaghanda din naman ng pagkain, hindi lamang just for the Egyptian, for the nation of Egypt, kundi para din naman sa mga binhi ni Abraham. Dahilan kung wala ang ganitong bagay, lahat sila ay mga mamatay. Kaya't nang naubos ang kanilang mga ani, naubos ang kanilang mga pananim, naubos na ang kanilang pagkain, merong malakas na balita, ang Egypt ay sagana sa pagkain. Because merong Diyos na nagpakita ng ganitong bagay at meron siyang lingkod na inilagay para maisakatuparan ang kanyang purpose. At alam na natin na nangyari. Si Joseph, dinalo ng kanyang mga kapatid, sa pinakadulo ay dinala niya ang mga kapatid niya sa lugar ng Egypt. But, nang mamatay si Jacob at nailibing, ay yung mga kapatid niya ay natatakot. Bakit siya natatakot? Baka ito na yung panahon. Patayin na si tatay, patayin na ang ating ama, baka ito naman yung panahon na maghihiganti si Joseph sa atin. At pagbayarin niya tayo sa lahat ng ating ginawa sa kanya, dahilan malinaw sa kanila kung ano ang kanilang ginawa kay Joseph. Ano ang mga kapaitan na kanyang dinanas? Well, minsan po ay ganito ang ating mga, ganito ang kaisipan ng isang tao. Yung lahat ng kanyang naranasang kapaitan ay sabi niya, ikaw ang dahilan kung bakit naranasan ko ang ganitong bagay. Isisisi niya at ibubuntun niya ang sisi doon sa taong ito. Ang sabi rito, chapter 15 ng book of Genesis, verse 15. Pagkatapos nilang ilibing si Jacob, verse 15, when Joseph's brother saw that their father was dead, they said, What if Joseph bears a grudge against us and pays us back in full for all the wrong which we did to him? Paano kung si Joseph ay magtanim ng galit sa atin at pabayaran sa atin ang lahat ng maling bagay na ginawa natin sa kanya? Ang ginawa ng kanyang mga kapatid, nagpasugo ng mensahero o nagpadala ng mensahe kay Joseph na nagsasabi, patay na ang ating ama. At nagsabi siya, bago siya mamatay, ay nagbilin siya ng ganito, sabihin mo kay Joseph, verse 17, ito ang sasabihin niyo kay Joseph, sabi niya, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. Umiyak siya dahilan ang iniisip niya sa kanya. Alam niyo, ibang klaseng lalaki si Joseph. Umiyak siya hindi dahilan doon sa mga bagay na ginawa sa kanya. Umiyak siya dahilan ang tingin sa kanya ay hindi pa rin sila napapatawan. Ang tingin ng kanyang mga kapatid ay hindi pa rin sila napapatawan ni Joseph. And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers, verse 18, sabi ng verse 18, then his brothers, sabi ng kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kapatid, then his brothers also came and fell down before him and said, behold, we are your servants. Ibukod sa kanya. But Joseph said to them, sa verse 19, sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Do not be afraid, for
Am I in God's place? Ako ba ay nasa kalalagayan ng Diyos para ano? Para magparusa? Am I in God's place? Verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Ang sabi diyan, in order to bring about this present result, yung salitang present result, ito yung purpose ng Diyos. To bring this present result, ang purpose niya is what? Is to preserve many people alive. That's the purpose. That's the purpose ng pagtataas kay Joseph. That's the purpose kung bakit inilagay siya sa overseer doon sa lupain ng Ehipto. At bakit nagyukuran ang kanyang mga kapatid sa kanya? Hindi para sila alipinin, hindi para sila gawa ng anumang bagay, kundi wala silang magagawa, inilagay siya ni Paraon by a decree na siya ay ikalawa sa pinakamataas na pamumuno doon sa lugar ng Egypt. So sabi ni Joseph, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. You know, brothers and sisters, makikita natin na kahit pala yung mga matitinding minsang nagiging kaaway natin, ay may mga pagkakataon na sila pala ang minsang naghahatid doon sa iyong purpose. Alam niyo ba kung bakit kami nakarating dito sa Cavite? Maring lingid sa inyo at ilan sa inyo nakakaalam, ito ay isang matinding sigalot sa pagitan ko at ng aking panganay na kapatid. Nagkaroon kami ng matinding away nang nandun kami sa San Pedro, San Roque. At yung away na yon ay naging dahilan para ako'y umalis mismo doon. Meron kami sariling bahay, meron kaming yung lupang yon at bahay ay pinamana sa amin ng aking tatay. Pero dumating ang panahon na karoon ng isang sigalot at pag-aaway na talagang hindi mo na pwedeng palipasin o hindi mo na pwedeng panatilihing magkasama kayo. Talagang tinulak kami, ipinush kami, paalis doon sa lugar doon. And you know, that was, if I'm not mistaken, 2007, 2008. Then, nakaalis kami doon at nag-stay kami rito ng ilang panahon bago kami napalipat doon sa bahay nila Brother Bicintero. At pero ang aking prayer, ako yung nagtatanong sa Panginoon dahilan sa matinding sigalot ng aking kapatid at sa akin. Kinakailangan namin ibenta yung bahay at lupa doon sa lugar ng San Roque. At ayaw ng aking kapatid, siya ang tumututol, siya yung nakatira doon. Pero ako'y nag-pray isang panahon habang kami na kay Sister Juliet. Ako'y nag-pray, sabi ko, Panginoon, mabebenta pa ba yung aming bahay sa San Roque? Nagkat ako ng Bible at merong isang verse na pinakita sa akin. Sabi niya, in this season, pinakita niya in this season. Pero yung statement ni Elisha doon sa kanyang sa babae, in this season, you shall embrace a son, sabi niya. So, tinake ko yung word na yon na ito'y sagot ng Panginoon sa akin. And exactly, umalis kami ng September, then sumunod na September, nabenta po yung property namin doon sa San Roque, sa San Pedro, Laguna. At nang mabenta yon, then naghiwa-hiwalay kaming magkakapatid.
Ako pumunta sa Cavite, yung isa ay napunta sa Santo Niño, isa ay sa Luna Street. Naghiwalay kami mga kapatid. Pero pagdating ng 2009, bumaha ng Ondoy. Yung bahay namin ay halos yung bintana ay inabot ng malaking baha. Yung aking kuya na ayaw ipabenta yung property yon, nung mangyari yung Ondoy at nabenta na namin, siya mismo nagsabi dun sa tatay ko, "Tay, buti pala na ibenta na natin ang bahay." Dahil kung hindi namin yun naibenta, kung after Ondoy mo ibebenta yon, hindi mo na yung mapipresyo. Naibenta pa rin yun ng halos 1,000,000. Naibenta na at yun, nagparty-party kami. At yun yung dahilan bakit ako napadpad dito sa Cavite. Dahilan sa isang mabigat na sigalot. But dumating pa rin ang pagkakataon na kinilala ko ng lahat ng ito ay purpose ng Diyos. Sometimes mga kapatid, ang purpose ng Panginoon ay hindi mo talaga maintindihan paano niya isa sa katuparan. At kapag naman kanyang isa sa katuparan ay minsan hindi ayon sa iyong kagustuhan. Hindi minsan ay mapait para sa iyo. Hindi mo mamarapatin, parang hindi maganda. But at the end of the day, marirealize mo na lahat ng ito ay plano ng Diyos. Purpose ng Diyos na isinasakatuparan niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang plano. Kaya masabi ko mga kapatid, meron isang kwento na aking narinig at ito ay di ko alam kung gaano ito katotoo, pero merong isang matalik na magkaibigan at dahilan sa isang aksidenteng pangyayari ay naputol yung kanyang daliri dahilan doon sa kanyang kaibigan. At naghiwalay sila. At nung sila'y nagkahiwalay, then di nila alam kung ano nangyari sa isa't isa, pero isang araw, yung isang kaibigan na naputulan ng daliri ay naghunt siya sa isang lugar na nakarating siya sa isang tribo, at habang naghahunting siya ay hinuli siya ng isang tribo o yung mga at yung mga tribong ito ay hindi lamang sila basta mga ordinaryo mga tribo. Ang mga taong ito ay mga cannibal. Ano yung cannibal? Mga cannibal ay kumakain ng laman ng tao. At eto na, hinuli siya at alam niya wala na siyang pag-asa dahilan siya ay papatayin at siya ay luluto at siya ay kakainin. Pero nang siya ay, meron pala silang ritual at kinakailangan muna nilang suriin yung kanilang kakatayin at bago lutuin, at nakita nila putol yung daliri ng taong ito. Sabi niya, hindi siya pwede. Rejected siya, kaya siya ay pinalaya. Doon niya napasalamatan yung kanyang kaibigan. Salamat sa aking kaibigan, naputol man ang aking daliri, yun pala yung magliligtas ng aking buhay pagdating ng panahon. Well, masabi natin, ang purpose ng Diyos ay napakahiwaga. It is full of mystery. Paano niya ito isa sa katuparan sa buhay ng bawat isa sa atin is not on your own way. Hindi sa ating paraan, hindi sa ating kagustuhan, sa kanyang kagustuhan at sa kanyang kaparaanan na minsan ay hindi rin natin nagugustuhan, hindi rin natin minamarapat. Pero ito, ang lahat ng ito, it is for our good. It is for our good. Ang sabi ni Joseph, sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Dito natin makikita mga kapatid na ang Diyos, siya lamang ang nag-iisang
mabuti. Ito yung sinabi ng Panginoon. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Meron lamang nag-iisang mabuti. Yan ay ang Diyos. Dahilan, ang kaisipan ng Diyos at ang plano at ang purpose ng Diyos, lahat ng ito ay mabuti. But sometimes, yung kanyang paraan o plano ay minsan ay hindi maganda para sa atin. Pero the end of this, ang katapusan ng ganitong bagay ay para pa rin sa kabutihan ng bawat isa atin. Kung tayo man ay sawayin ng Panginoon, paalalahanan ng Panginoon, lahat ng aking iniibig ay kaaking sinasaway at pinarurusahan upang ang bawat isa ay magsikap at magsisi. I hope mga kapatid, nakita natin yung purpose and plan. At ganun din naman sa bagay na makikita natin sa banal na kasulatan. Tandaan natin, ang purpose ng Diyos, ang siyang pinaka-compass, pinaka-guide, na siyang nagdidirekta sa iyo papunta doon sa pinaka-end result na ito. At yun ang pinaka-maganda kapag ang Diyos ay meron siyang purpose. Ano sabi ng Panginoon kay Jacob? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Ako isa sa iyo, sasamahan kita saan ka man makarating, at hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang aking layunin sa iyo. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras. Kahit tumayo mga kapatid, hallelujah. Buti natin yung the goodness of God. Hallelujah. Yes, amen. Thank you, Lord Jesus. Pwede mo sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahilan tunay na ikaw lamang ang mabuti, Panginoon. Lahat ng iyong kaisipan sa amin ay pawang kabutihan. Dahilan ang purpose mo, Lord, ay para sa aming kabutihan. Nais mo na kami ay ang end result ng aming buhay. Hallelujah. Bigyan mo kami ng mainam na kawakasan at mainam na pag-asa, Panginoon. A hope and a future, Lord, sa bawat isa sa amin. At Lord God, nais naming patuloy na kilalanin ang dakilang layuning ito. At kung ang mga bagay na aming pinagdaraanan para isakatuparan mo sa amin ang layunin mo, Lord, ay minsan hindi namin ninanais at di namin nagugustuhan. Lord God, merong isang awit na nagsabing, hallelujah, kami ay magtiwala sa iyo. To trust your heart, Lord. Ang pagtiwalaan namin ang iyong karunungan, pagtiwalaan namin ang iyong kaisipan, pagtiwalaan namin ang iyong layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nais naming patuloy na ilagak ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Dahilan nakikita namin at nalalaman namin ng pinakamabuting bagay ay nilaan mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salita sa oras na ito. Nais namin bigay sa iyo ang buong kadakilaan, kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise God. Ulitin natin yung awit na yan. Nais kong bigay sa ating kapatid Bardani.